Ang Tahanan ng Adventista, Seksyon 1, Ang Magagandang Tahanan. Kabanata 1 hanggang Kabanata 3. Kabanata 1, Atmosphere ng Tahanan. Ang tahanan ang puso ng lahat ng aktibidad, ang lipunan ay binubuo ng mga pamilya, at ito ang ginagawa ng mga pinuno ng mga pamilya. Mula sa puso ay, ang mga isyu ng buhay, at ang puso ng komunidad, ng simbahan, at ng bansa ay ang sambahayan. Ang kagalingan ng lipunan, ang tagumpay ng simbahan, ang kaunlaran ng bansa, ay nakasalalay sa mga impluwensya ng tahanan. Ang pag-angat o pagkasira ng kinabukasan ng lipunan ay matutukoy ng mga asal at moralidad ng mga kabataang lumaki sa ating paligid. Kung paanong ang mga kabataan ay tinuruan, at habang ang kanilang mga pagkatao ay hinuhubog sa kanilang pagkabata tungo sa mabubuting ugali, pagpipigil sa sarili, at pagpipigil, gayon din ang kanilang impluwensya sa lipunan. Kung sila ay pinabayaan na hindi maliwanagan at walang kontrol, at bilang resulta ay nagiging kusa sa sarili, hindi mapagpigil sa gana at pagnanasa, gayon din ang kanilang magiging impluwensya sa paghubog ng lipunan. Ang kumpanyang pinananatili ngayon ng mga kabataan, ang mga gawin na kanilang nabubuo ngayon, at ang mga prinsipyong kanilang pinagtibay ngayon ay ang indeks sa estado ng lipunan sa mga darating na taon. Ang pinakamatamis na uri ng langit, ang tahanan ay dapat gawin lahat ng ipinahihiwatig ng salita. Ito ay dapat na isang maliit na langit sa lupa, isang lugar kung saan ang mga pagmamahal ay nalilinang sa halip na maingat na pinigilan. Ang ating kaligayahan ay nakasalalay sa paglilinang na ito ng pagmamahal, pakikiramay, at tunay na kagandahang loob sa isa't isa. Ang pinakamatamis na uri ng langit ay isang tahanan kung saan namumuno ang Espiritu ng Panginoon. Kung matutupad ang kalooban ng Diyos, igagalang ng mag-asawa ang isa't isa at maglilinang ng pagmamahal at pagtitiwala. Kahalagahan ng home atmosphere, ang kapaligirang nakapalibot sa mga kaluluwa ng mga ama at ina ay pumupuno sa buong bahay, at nadarama sa bawat departamento ng tahanan. Sa malaking lawak ang mga magulang ay lumilikha ng kapaligiran ng tahanan, at kapag may hindi pagkakasundo sa pagitan ng ama at ina, ang mga anak ay nakikibahagi sa parehong espiritu. Gawing mabango ang iyong kapaligiran sa bahay na may malambot na pag-iisip. Kung ikaw ay naging hiwalay at nabigo na maging mga Kristiyano sa Biblia, magbalik loob, sapagkat ang katangiang taglay mo sa panahon ng pagsubok ay magiging katangiang taglay mo sa pagdating ni Kristo. Kung gusto mong maging isang santo sa langit, kailangan mo munang maging santo sa lupa. Ang mga katangian ng pagkatao na iyong pinahahalagahan sa buhay ay hindi mababago ng kamatayan o ng muling pagkabuhay. Babangon ka mula sa libingan na may parehong disposisyon na ipinakita mo sa iyong tahanan at sa lipunan. Hindi binabago ni Jesus ang pagkatao sa kanyang pagdating. Ang gawain ng pagbabago ay dapat gawin ngayon. Ang ating pang-araw-araw na buhay ang nagtatakda ng ating kapalaran. Paglikha ng isang purong atmosfera, ang bawat tahanan ng Kristiyano ay dapat may mga tuntunin, at ang mga magulang ay dapat, sa kanilang pananalita at ugali sa isa't isa, ay magbigay sa mga anak ng isang mahalagang, buhay na halimbawa kung ano ang nais nilang maging sila. Ang kadalisayan sa pananalita at ang tunay na Kristiyanong kagandahang asal ay dapat na laging isagawa. Turuan ang mga bata at kabataan na igalang ang kanilang sarili, maging tapat sa Diyos, tapat sa alituntunin, turuan silang igalang at sundin ang batas ng Diyos. Ang mga prinsipyong ito ay kumokontrol sa kanilang buhay at isasagawa sa kanilang pakikasama sa iba. Sila ay lilikha ng isang dalisay na kapaligiran, isa na magkakaroon ng impluwensyang hihikayat sa mahihinang mga kaluluwa sa pataas na landas na patungo sa kabanalan at langit. Hayaang ang bawat aralin ay may nakakataas at nagpaparangal na katangian, at ang mga talaan na ginawa sa mga aklat ng langit ay magiging tulad ng hindi mo mahihiyang makaharap sa paghuhukom. Ang mga batang tumatanggap ng ganitong uri ng pagtuturo ay magiging handa na punan ang mga lugar ng responsibilidad at, sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa, ay patuloy na tutulong sa iba na gawin ang tama. Yaong na ang moral na sensibilities ay hindi napurol ay pahalagahan ang tamang mga prinsipyo, maglalagay sila ng makatarungang pagtatansya sa kanilang likas na mga endowment at gagamit ng pinakamahusay sa kanilang pisikal, mental, at moral na mga kapangyarihan. Ang gayong mga kaluluwa ay malakas na pinatibay laban sa tukso, napapaligiran sila ng pader na hindi madaling masira. Gusto ng Diyos na maging simbolo ng pamilya sa langit ang ating mga pamilya.
Hayaan ang mga magulang at anak na isaisip ito araw-araw, na iniuugnay ang kanilang sarili sa isa't isa bilang mga miyembro ng pamilya ng Diyos. Kung gayon ang kanilang buhay ay magiging ganoong katangian na magbibigay sa mundo ng isang bagay na aral kung ano ang maaaring maging mga pamilyang nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Si Kristo ay luluwalhatiin, ang kanyang kapayapaan at biyaya at pagmamahal ay laganap sa bilog ng pamilya tulad ng isang mahalagang pabango. Malaki ang nakasalalay sa ama at ina. Dapat silang maging matatag at mabait sa kanilang disiplina, at dapat silang gumawa ng lubos na masigasig upang magkaroon ng maayos, wastong sambahayan, upang ang makalangit na mga anghel ay maakit dito upang magbigay ng kapayapaan at isang mabangong impluensya. Gawing maliwanag at masaya ang tahanan. Huwag kalimutan na dapat ninyong gawing maliwanag at masaya ang tahanan para sa inyong sarili at sa inyong mga anak sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga katangian ng tagapagligtas. Kung dadalhin mo si Kristo sa tahanan, malalaman mo ang mabuti sa masama. Matutulungan ninyo ang inyong mga anak na maging mga puno ng kabutihan, na namumunga ng bunga ng Espiritu. Maaaring manghimasok ang mga problema, ngunit ito ang kalagayan ng sangkatauhan. Hayaan ang pasensya, pasasalamat, at pagmamahal na panatilihin ang sikat ng araw sa puso kahit na ang araw ay maaaring maging masyadong maulap. Ang tahanan ay maaaring maging simple, ngunit maaari itong palaging isang lugar kung saan ang masasayang salita ay binibigkas at ang mabait na gawa ay ginagawa, kung saan ang kagandahang loob at pagmamahal ay nananatili sa mga panauhin. Pangasiwaan ang mga alituntunin ng tahanan sa karunungan at pagmamahal, hindi sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ang mga bata ay tutugan ng may kusang loob na pagsunod sa tuntunin ng pag-ibig. Papurihan ang iyong mga anak hanggat maaari. Gawing masaya ang kanilang buhay hanggat maaari. Panatilihing malambot ang lupa ng puso sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagmamahal, kaya inihahanda ito para sa binhi ng katotohanan. Alalahanin na hindi lamang ulap at ulan ang ibinibigay ng Panginoon sa lupa, kundi ang maganda at nakangiting sikat ng araw, na nagiging sanhi ng pag-usbong ng binhi at paglitaw ng pamumulaklak. Tandaan na ang mga bata ay hindi lamang nangangailangan ng pagsaway at pagtutuwid, kundi ng pampatibay loob at papuri, ang kaaya-ayang sikat ng araw ng magiliw na mga salita. Hindi ka dapat magkaroon ng alitan sa iyong sambahayan. Datapwat ang karunungan na mula sa itaas ay unay dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, at madaling pakitunguhan, puspos ng awa at mabubuting bunga, walang pagtatangi, at walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katwiran ay inihasak sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Kaamuran at kapayapaan ang gusto natin sa ating mga tahanan. Malambot na ties na nagbubuklod, ang tali ng pamilya ay ang pinakamalapit, ang pinakamalambot at sagrado, sa sinuman sa mundo. Ito ay dinisenyo upang maging isang pagpapala sa sangkatauhan. At ito ay isang pagpapala saan man ang tipan ng kasal ay pinasok ng may katalinuhan, sa takot sa Diyos, at may kaukulang pagsasaalang-alang sa mga responsibilidad nito. Bawat tahanan ay dapat maging isang lugar ng pag-ibig, isang lugar kung saan naninirahan ang mga anghel ng Diyos, gumagawa ng may paglambot, mapang-akit na impluensya sa puso ng mga magulang at mga anak. Ang ating mga tahanan ay dapat gawing Bethel, ang ating mga puso ay isang dambana. Saan man ang pag-ibig ng Diyos ay itinatangi sa kaluluwa, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng liwanag at kagalakan. Ipalaganap ang salita ng Diyos sa harap ng inyong mga pamilya ng may pagmamahal, at itanong, ano ang sinabi ng Diyos? Ang presensya ni Kristo ay nagiging Kristiyano ng tahanan, ang tahanan na pinaganda ng pagmamahal, pakikiramay, at lamang ay isang lugar na gustong bisitahin ng mga anghel, at kung saan niluluwalhati ang Diyos. Ang impluensya ng isang maingat na binabantayang Kristiyanong tahanan sa mga taon ng pagkabata at kabataan ay ang pinakatiyak na pananggalang laban sa mga katiwalian ng mundo. Sa kapaligiran ng gayong tahanan matututo ang mga bata na mahalin kapwa ang kanilang mga magulang sa lupa at ang kanilang ama sa langit. Mula sa kanilang kamusmusan ang kabataan ay kailangang magkaroon ng matatag na hadlang sa pagitan nila at ng mundo, upang hindi sila maapektuhan ng masasamang impluensya nito. Dapat ilarawan ng bawat pamilyang Kristiyano sa mundo ang kapangyarihan at kahusayan ng impluensyang Kristiyano. Dapat matanto ng mga magulang ang kanilang pananagutan na panatilihing malaya ang kanilang mga tahanan sa bawat bahid ng kasamaan sa moral.
Ang kabanalan sa Diyos ay lumaganap sa tahanan. Dapat turuan ng mga magulang at mga anak ang kanilang sarili na makipagtulungan sa Diyos. Dapat nilang iayon ang kanilang mga gawi at gawain sa mga plano ng Diyos. Ang relasyon ng pamilya ay dapat na nagpapabanal sa impluwensya nito. Ang mga Kristiyanong tahanan, na itinatag at isinasagawa alinsunod sa plano ng Diyos, ay isang napakagandang tulong sa pagbuo ng Kristiyanong katangian. Ang mga magulang at mga anak ay dapat magkaisa sa pag-aalay ng mapagmahal na paglilingkod sa Kanya na tanging makapagpapanatiling dalisay at marangal ang pag-ibig ng tao. Ang unang gawain na dapat gawin sa isang Kristiyanong tahanan ay upang makita na ang Espiritu ni Kristo ay nananatili roon, na ang bawat miyembro ng sambahayan ay maaaring magpasa ng kanyang krus at sumunod kung saan si Jesus ay patungo sa daan. Kabanata 2, Mga batayan ng tunay na paggawa ng bahay. Ang pinakakaakit-akit na lugar sa mundo, bagaman may mabibigat na responsibilidad na ibinibigay sa mga magulang na maingat na bantayan ang hinaharap na kaligayahan at interes ng kanilang mga anak, tungkulin din nilang gawing kaakit-akit ang tahanan hanggat maaari. Ito ay higit na mas malaking kahihinatnan kaysa sa pagkuha ng mga ari-arian at pera. Ang tahanan ay hindi dapat kulang sa sikat ng araw. Ang pakiramdam ng tahanan ay dapat panatilihing buhay sa mga puso ng mga bata, upang matingnan nila ang tahanan ng kanilang pagkabata bilang isang lugar ng kapayapaan at kaligayahan sa tabi ng langit. At habang sila ay nasa hustong gulang, sila naman ay dapat na subukang maging aliw at pagpapala sa kanilang mga magulang. Ang tahanan ay dapat na pinakakaakit-akit na lugar sa mundo para sa mga bata, at ang presensya ng ina ang dapat na pinakaakit nito. Ang mga bata ay may sensitibo, mapagmahal na kalikasan. Madali silang nasiyahan, at madaling malungkot. Sa pamamagitan ng malumanay na disiplina, sa mapagmahal na salita at kilos, maaaring itali ng mga ina ang kanilang mga anak sa kanilang mga puso. Malinis, maayos, ang kalinisan, at kaayusan ay kailangan sa wastong pamamahala ng sambahayan. Ngunit kapag ginawa ng ina ang mga ito ang pinakamahalagang tungkulin sa kanyang buhay, at italaga ang kanyang sarili sa mga ito, sa pagpapabiya sa pisikal na pag-unlad at sa mental at moral na pagsasanay ng kanyang mga anak, siya ay nakagawa ng isang malungkot na pagkakamali. Dapat ituro sa mga mananampalataya na kahit sila ay mahirap, hindi nila kailangang maging marumi o hindi maayos sa kanilang mga pagkatao o sa kanilang mga tahanan. Ang tulong ay dapat ibigay sa linyang ito sa mga tila walang kahulugan sa kahulugan at kahalagahan ng kalinisan. Dapat ituro sa kanila na yaong mga kumakatawan sa mataas at banal na Diyos ay dapat panatilihing dalisay at malinis ang kanilang mga kaluluwa, at ang kadalisayan na ito ay dapat umabot sa kanilang pananamit at sa lahat ng bagay sa tahanan, upang ang mga anghel na naglilingkod ay magkaroon ng katibayan na ang katotohanan ay nagdulot ng pagbabago sa buhay, nililinis ang kaluluwa at dinadalisay ang panlasa. Yaong mga, pagkatapos na matanggap ang katotohanan, ay hindi nagbabago sa pananalita o pag-uugali, sa pananamit o kapaligiran, ay nabubuhay sa kanilang sarili, hindi kay Kristo. Hindi sila muling nilalang kay Kristo Jesus, sa pagdadalisay at kabanalan. Bagaman dapat tayong mag-ingat laban sa di kinakailangang pagpapaganda at pagpapakita, hindi tayo dapat maging pabaya at walang malasakit sa panlabas na anyo. Ang lahat ng tungkol sa ating mga tao at sa ating mga tahanan ay maging maayos at kaakit-akit. Ang mga kabataan ay dapat ituro sa kahalagahan ng pagpapakita ng isang pagpapakita na higit sa pamumuna, isang hitsura na nagpaparangal sa Diyos at sa katotohanan. Ang pagpapabiye sa kalinisan ay magdudulot ng sakit. Ang sakit ay hindi dumarating ng walang dahilan. Ang marahas na epidemya ng lagnat ay naganap sa mga nayon at lungsod na itinuturing na ganap na nakapagpapalusog, at ang mga ito ay nagresulta sa kamatayan o mga sirang konstitusyon. Sa maraming pagkakataon, ang lugar ng mismong mga naging biktima ng mga epidemyang ito ay naglalaman ng mga ahente ng pagkawasak na nagpapadala ng nakamamatay na lason sa kapaligiran, upang malanghap ng pamilya at ng kapitbahayan. Nakapagtataka na masaksihan ng umiiral na kamangmangan na may kaugnayan sa mga epekto na dulot ng pagiging tamad at kawalang ingat sa kalusugan. Kinakailangan ng kautusan para sa isang maligayang tahanan, ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa kaguluhan, katamaran, at kawalan ng pagiging masinsinan sa sinuman. Ang mga pagkukulang na ito ay malubhang kasamaan, at may posibilidad na alisin ang pagmamahal ng asawang lalaki mula sa asawa kapag ang asawa ay nagmamahal sa kaayusan,
mga anak na may mahusay na disiplina, at isang maayos na bahay. Ang isang asawa at ina ay hindi maaaring gawing kaaya-aya at masaya ang tahanan maliban kung siya ay nagmamahal sa kaayusan, pinapanatili ang kanyang dignidad, at may mabuting pamahalaan, kung kaya't lahat ng nabigo sa mga puntong ito ay dapat magsimula kaagad na turuan ang kanilang sarili sa direksyong ito, at linangin ang mismong mga bagay kung saan ang kanilang pinakamalaking kakulangan. Pagpupuyat at sipag na pagsamahin, kapag ibinigay natin ang ating sarili ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon, ang simple, karaniwang mga tungkulin sa buhay tahanan ay makikita sa kanilang tunay na kahalagahan, at ating gagawin ang mga ito alinsunod sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong maging mapagbantay, nagbabantay sa pagdating ng anak ng tao, at dapat din tayong maging masigasig, kailangan ng pagtatrabaho gayon din ang paghihintay, dapat may unyon ang dalawa. Balansehin nito ang katangiang Kristiyano, ginagawa itong mahusay na binuo, symmetrical. Hindi natin dapat madama na dapat nating pabayaan ang lahat ng iba pa, at ibigay ang ating sarili sa pagmumuni-muni, pag-aaral, o panalangin, hindi rin tayo dapat maging puno ng abala at pagmamadali at paggawa, sa pagpapabiye sa personal na kabanalan. Ang paghihintay at panunood at pagtatrabaho ay dapat ihalo. Hindi tamad sa negosyo, maalab sa espiritu, naglilingkod sa Panginoon. Magbigay ng mga pasilidad na nakakatipid sa paggawa. Sa maraming tahanan ang asawa at ina ay walang panahon para magbasa, para panatilihing may kaalaman ang sarili, walang oras para maging kasama ng kanyang asawa, walang panahon para makipag-ugnayan sa mga umuunlad na isipan ng kanyang mga anak. Walang oras o lugar para sa mahal na tagapagligtas na maging malapit, mahal na kasama. Unti-unti siyang nahuhulog sa isang gawaing bahay lamang, ang kanyang lakas at oras at interes ay hinihigop sa mga bagay na nawawala sa paggamit. Huli na siya nagising upang matagpuan ang kanyang sarili na halos isang estranghero sa kanyang sariling tahanan. Ang mga mahalagang pagkakataon na minsan niyang maimpluwensyahan ang kanyang mga mahal sa buhay para sa mas mataas na buhay, na hindi napabuti, ay lumipas na magpakailanman. Hayaang magpasya ang mga may bahay na mamuhay sa mas matalinong plano. Hayaan itong maging yung unang layunin na gumawa ng isang kaaya-ayang tahanan. Siguraduhin magbigay ng mga pasilidad na magpapagaan sa paggawa at magtataguyod ng kalusugan. Kahit na ang pinakamababang gawain ay ang gawain ng Diyos, lahat ng gawaing ginagawa natin na kailangang gawin, maging ito ay paghuhugas ng pinggan, pag-aayos ng mga mesa, paghihintay sa may sakit, pagluluto, o paglalaba, ay may kahalagahang moral. Ang mapagpakumbaba ang mga gawain sa harap natin ay dapat gawin ng isang tao, at yaong mga gumagawa ng mga ito ay dapat madama na sila ay gumagawa ng isang kinakailangan at marangal na gawain, at nasa kanilang misyon, kahit na mapagpakumbaba, ginagawa nila ang gawain ng Diyos tulad ng katiyakan ni Gabriel noong ipinadala sa mga propeta. Lahat ay nagtatrabaho sa kanilang pagkakasunod-sunod sa kani-kanilang mga lugar. Ang babae sa kanyang tahanan, na ginagawa ang mga simpleng tungkulin sa buhay na dapat gawin, ay maaari at dapat na magpakita ng katapatan, pagsunod, at pagmamahal, na kasing tapat ng mga anghel sa kanilang lugar. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ginagawang marangal ang anumang gawain na dapat gawin. Kabanata 3, ang tahanan ng Eden ay isang huwaran. Inihanda ng Diyos ang sa tao unang tahanan. Ang tahanan ng Eden ng ating unang mga magulang ay inihanda para sa kanila ng Diyos mismo. Nang bigyan niya ito ng lahat ng naisin ng tao, sinabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang Panginoon ay nalulugod sa huli at pinakamarangal na ito sa lahat ng kanyang mga nilalang, at idinisenyo na dapat siyang maging perpektong naninirahan sa isang perpektong mundo. Ngunit hindi niya layunin na ang tao ay mamuhay ng nag-iisa. Sinabi niya, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, gagawa ako ng tulong para sa kanya. Ang Diyos mismo ang nagbigay kay Adan ng isang kasama. Naglaan siya ng tulong na karapat-dapat para sa kanya, isang katulong na katumbas niya, isa na karapat-dapat na maging kasama niya, at maaaring maging kasama niya sa pag-ibig at pakikiramay. Si Eva ay nilikha mula sa isang tadyang na kinuha mula sa tagiliran ni Adan, na nagpapahiwatig na hindi niya dapat kontrolin siya bilang ulo, o yerokan sa ilalim ng kanyang mga paa bilang isang mas mababa, ngunit upang tumayo sa tabi niya bilang isang kapantay, upang mahalin at pinuprotektahan niya. Isang bahagi ng tao, buto ng kanyang buto, at laman ng kanyang laman, siya ay kanyang pangalawang sarili,
na nagpapakita ng malapit na pagsasama at ang mapagmahal na kalakip na dapat na umiiral sa kaugnayang ito. Sapagkat wala pang taong napupuot sa kanyang sariling laman, ngunit pinangangalagaan at inaalagaan. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikasama sa kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Unang kasal na ginawa ng Diyos, ipinagdiwang ng Diyos ang unang kasal. Kaya't ang institusyon ay may lumikha ng sansinukob para sa lumikha nito. Ang kasal ay marangal, isa ito sa mga unang kaloob ng Diyos sa tao, at isa ito sa dalawang institusyon na, pagkatapos ng pagkahulog, dinala ni Adan kasama niya sa kabila ng mga pintuan ng paraiso. Kapag ang mga banal na alituntunin ay kinikilala at sinunod sa kaugnayang ito, ang kasal ay isang pagpapala, pinangangalagaan nito ang kadalisayan at kaligayahan ng lahi, naglalaan ito ng panlipunang mga pangangailangan ng tao, itinataas nito ang pisikal, intelektual, at moral na kalikasan. Siya na nagbigay kay Eva kay Adan bilang isang katulong ay nagsagawa ng kanyang unang himala sa isang pagdiriwang ng kasal. Sa bulwagan ng kapistahan kung saan magkasamang nagsaya ang magkakaibigan at kamag-anak, sinimulan ni Kristo ang kanyang pampublikong ministeryo. Kaya pinahintulutan niya ang kasal, na kinikilala ito bilang isang institusyon na siya mismo ang nagtatag. Pinarangalan ni Kristo ang relasyon ng pag-aasawa sa pamamagitan ng paggawa din nito na simbolo ng pagkakaisa sa pagitan niya at ng kanyang mga tinubos. Siya mismo ang nobyo, ang kasintahang babae ay ang simbahan, kung saan, bilang kanyang pinili, sinabi niya, "Maganda ka, mahal ko, walang bahid sa iyo." Ibinigay ang bawat gusto. Napalibutan si Adan ng lahat ng naisin ng kanyang puso. Lahat ng gusto ay ibinigay. Walang kasalanan at walang palatandaan ng pagkabulok sa maluwalhating Eden. Ang mga anghel ng Diyos ay malayang nakipag-usap at mapagmahal sa banal na mag-asawa. Ang masayang mga mang-aawit ay nag-awit ng kanilang malaya at masayang mga awit ng papuri sa kanilang mailalang. Ang mapayapang mga hayop sa masayang inosente ay nilalaro tungkol kina Adan at Eva, na masunurin sa kanilang salita. Si Adan ay nasa kasakdalan ng pagkalalaki, ang pinakamarangal sa gawain ng lumikha. Walang anino ang namagitan sa kanila at sa kanilang tagapaglikha. Kilala nila ang Diyos bilang kanilang mapagbigay na Ama, at sa lahat ng bagay ang kanilang kalooban ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At ang karakter ng Diyos ay makikita sa karakter ni Adan. Ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag sa bawat bagay ng kalikasan. Ang paggawa ay hinirang para sa kaligayahan ng tao, ang Diyos ay mahilig sa maganda. Binigyan niya tayo ng di mapagkakamalang katibayan nito sa gawa ng kanyang mga kamay. Nagtanim siya para sa ating unang mga magulang ng isang magandang hardin sa Eden. Ang mga mag-agarang na puno ay pinalaki sa lupa, sa bawat paglalarawan, para sa pagiging kapaki-pakinabang at palamuti. Ang mga magagandang bulaklak ay nabuo, ng kakaibang kagandahan, ng bawat kulay at kulay, na nagpapabango sa hangin. Ang disenyo ng Diyos na ang tao ay dapat makatagpo ng kaligayahan sa trabaho ng pag-aalaga sa mga bagay na kanyang nilikha, at na ang kanyang mga gusto ay dapat salubungin ang mga bunga ng mga puno sa hardin. Ibinigay kay Adan ang gawain ng pag-aalaga sa hardin. Alam ng may lalang na hindi magiging masaya si Adan kung walang trabaho. Ang kagandahan ng hardin ay natuwa sa kanya, ngunit ito ay hindi sapat. Siya ay dapat magkaroon ng paggawa upang tawagin sa ehersisyo ang mga kahangahangang organo ng katawan. Kung ang kaligayahan ay binubuo ng walang ginagawa, ang tao, sa kanyang estado ng banal na kawalang kasalanan, ay naiwang walang trabaho. Ngunit alam niya na lumikha sa tao kung ano ang magiging kaligayahan niya, at sa lalong madaling panahon ay kanyang nilikha siya ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang itinakdang gawain. Ang pangako ng kaluwalhatian sa hinaharap, at ang utos na ang tao ay dapat magpagal para sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, ay nagmula sa parehong trono. Ang Diyos ay pinarangalan ng isang Kristiyanong tahanan, ang mga ama at ina na inuuna ang Diyos sa kanilang mga sambahayan, na nagtuturo sa kanilang mga anak na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, luwalhatiin ang Diyos sa harap ng mga anghel at sa harap ng mga tao sa pamamagitan ng paghahandog sa sanlibutan ng isang maayos at disiplinado na pamilya, isang pamilyang nagmamahal at sumusunod sa Diyos sa halip na maghimagsik laban sa Kanya. Si Kristo ay hindi dayuhan sa kanilang mga tahanan, ang kanyang pangalan ay isang pangalan ng sambahayan, iginagalang at niluwalhati.
Natutuwa ang mga anghel sa isang tahanan kung saan naghahari ang Diyos at tinuturuan ang mga bata na igalang ang relihiyon, ang Biblia, at ang kanilang mailalang. Maaaring angkinan ng gayong mga pamilya ang pangakong, ang nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan. Dahil mula sa gayong tahanan ng Ama ay humahantong sa kanyang pang-araw-araw na mga tungkulin, ito ay may espiritu na pinalambot at pinasuko ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang presensya ni Kristo lamang ang makapagpapasaya sa mga lalaki at babae. Ang lahat ng karaniwang tubig ng buhay ay maaaring maging alak ng langit si Kristo. Ang tahanan pagkatapos ay nagiging isang Eden ng kaligayahan, ang pamilya, isang magandang simbolo ng pamilya sa langit. Dito nagtatapos ang seksyon 1, Kabanata 1 hanggang Kabanata 3. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.